Hello everyone, how are you? Today we uncover the secret teachings of Jesus that was hidden for almost more than 2000 years. We will dive into the teachings of Jesus that the early church tried to erase. And I hope your heart is open because we're exploring the hidden words of Jesus that are found in the Bible and in the banned Gospels. So dito malalaman natin ano ba, meron ba talaga mga secret teachings of Jesus Christ na nasa Biblia? Aalamin po natin ito. Isa sa gusto nating ma-achieve that we would like to achieve in this research is to know whether is there really a secret code buried in the scripture that reveals who and what we really are. Ano ba talaga tayo bilang mga tao? Meron bang nakasulat sa Bible na parang coded na magre-reveal kung ano talaga ang ating kalagayan bilang mga tao. So isa yun sa gusto nating ma-achieve dito sa um, pag-aaral natin. Now, there are teachings of Jesus in the Bible that are not easily seen. Some are encoded, hidden, or only revealed to those who are ready. Merong tinatawag na Gnostic Gospels. The Gnostic Gospels, these are the texts banned by early church authorities. Often, they preserve parallel mystical sayings that illuminate what Jesus meant. So this episode will identify and compare the secret teachings using the New Testament, the Gnostic Gospels, and yung symbolic meaning nila. Kasi sinasabi nila ang secret teachings ni Jesus Christ ay nandun lang sa Gnostic Gospels. Ako naman, while I was investigating, doing some research, nakita ko meron din sa Bible. So halos kung ano ang meron doon sa Gnostic Gospels, meron din sa Bible. So ito ang alamin natin, ano ba itong mga encoded messages or teachings. Pero ano ba, alamin muna natin, ano ba itong mga Gnostic Gospels talaga? Ang Gnostic Gospels, ito yung mga binanned na books or scriptures. They were erased from history by the church authorities and was not included in the Bible. So very important na before we proceed siguro, alamin muna natin ano ba ang church history. Ano bang pinag-umpisahan nitong mga gospel? Ilan ba talaga ang books? Yung original, in the original form, gaano ba kadami talaga? So pre-topic natin, the real history of the Bible and the banned books. Saglit lang natin ito dadaanan para mas mabilis. So before we explore the secret teachings of Jesus, we need to understand the history of the books, what was included, what was excluded, and why. Because most Christians assume that the Bible came down from heaven in one complete, perfect form. But in reality and historically, this is not the case. The earliest Christian writings, 1st and 2nd century. In the first 150 years after Jesus, there are many Christian groups that existed. Many different writings circulated. There was no official Bible, no fixed New Testament. Churches read different gospels in different regions. Example of writings used by early followers: Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, Gospel of John, Gospel of the Hebrews, Gospel of the Egyptians, Gospel of Peter, Gospel of Thomas, Shepherd of Hermas, Epistles of Barnabas, Acts of Paul, Apocalypse of Peter, and so on and so forth. So meron palang tinatawag na Gospel of Egyptians, meron din Acts of the Apostles, the Acts of the Apostle Paul. Iba pa ito sa Acts of the Apostles. So itong the Acts of the Apostle Paul, hindi yata ito na-include. So wala ito. Yung Gospel of Thomas hindi na-include. Yung the Gospel of Peter and the Apocalypse of Peter, hindi rin siya included. Even yung Gospel of the Hebrews, hindi included. Yung meron kasi sa atin, letters, yun yung letters to the Hebrews.
letters of Paul to the Hebrews. So iba itong Gospel of the Hebrews. So the early Christianity was diverse, multiform, and not centralized. There was no single official list of sacred books. Kasi yung mga apostol noon, syempre, kung anong kanilang nakita, anong kanilang narinig, sinusulat lang din nila yun eh. Lalo na yung naghiwa-hiwalay sila dahil nangaral yung iba sa iba't ibang lugar. Siyempre, hindi lang naman si Pablo ang sumulat eh. Maraming nauna kay Pablo. Si Pablo halos after ilang years bago siya nagsulat at bago siya naging naniwala sa Panginoong Kristo. Nauna sa kanya yung 12 disciples talaga. So talagang magsusulat ang mga yon. May sulat na gagawin sila. Now, alamin natin what are the books that made it into the New Testament, the canon. I will not include the Old Testament kasi gugulo tayo at lalawak at nahahaba. Since ang pinag-uusapan lang naman natin is si Jesus Christ, so we will just focus on the New Testament. So the 27 new books of the New Testament we have today were not officially agreed upon until the 4th century. So about 300 plus years later na, after na si Kristo, yung crucifixion niya. So biruin mo, halos 3 century. So by the time of Athanasius' Easter letter in 367 CE, the modern 27-book New Testament was finally listed, the same list na we use today. But before that, different churches use different books. So we have to understand, ito ang history, ito ang totoo, ito ang reality, ito ang katotohanan, ito ang totoong nangyari. So ano yung mga nakapasok sa canon? Nag-decide sila na i-summarize o nag-decide sila na mag-come up na lang ng mga mamili ng books na gagawing compile into one na maging part ng Bible New Testament. So ang mga nakapasok, yung Gospel, yung Acts, yung 21 letters, yan yung letter to the Corinthians, to Ephesians, letter of Paul to Hebrews, yan. So then yung Revelation. So ito yung mga nakapasok. So makikita nyo yung first 4 major Gospel, John, Luke, Mark, and Matthew. So ano yung mga hindi nakapasok, hindi nila in-include? Maraming, napakadaming Gospel pa ang hindi nila in-include. Yung Acts, yung Paul's, the Acts of the Apostle Paul. Nakakapagtaka, dito yung sulat ni Pablo sa mga sa mga iglesia sa ibang lokal in-include nila, pero yung mismong Acts ni Pablo hindi nila sinama. Yung Acts of the Apostles sinama nila, pero yung Acts ni Pablo wala. So yung mga Apocalypse, yung iba pang letters and teaching, napakarami, hindi na nila sinama. Okay. Ano yung mga sample na banned or hidden books or called apocrypha? Pag sinabing apocrypha kasi, tinago talaga yan. Hindi ibig sabihin peke yan, hindi yan totoo. Galing mismo yan sa kanila. Pag sinabing apocrypha, it doesn't necessarily mean na yan ay tawag nito false gospel. Hindi. I-type natin meaning of apocrypha. In Greek. Hidden. So in Greek, apocrypha means hidden or secret things. Okay? Yan ang totoong niyan, meaning. Hidden or secret things. So, syempre, pag sikreto, itatago mo. Kaya nga, apocrypha, ang sabi. Although may mga ibang apocrypha na in-include ang Catholic, merong iba, pero hindi lahat. Okay? So, ano yung mga hindi sinama? Yung mga may mga non-Gnostic apocrypha din naman hindi lang naman Gnostic Like yung Acts of Paul and Thecla, hindi sinama. Yung Gospel of Peter, meron palang Gospel of Peter, Apocalypse of Peter, Shepherd of Hermas, ito nakita ko na Okay naman to, hindi ko alam bakit nila hindi sinama. Epistle of Barnabas, si Barnabas, kung naalala nyo. Didache, ito na babasa ko na to hindi ko lang na tong Didache, sa Catholic yata ito. And then Gnostic or mythical text, Gospel of Thomas, Philip, Mary Magdalene, Gospel of Judas, Gospel of Truth, Apocryphon of John,
Pistis Sophia, Gospel of the Egyptians, Dialogue of the Savior, Book of Thomas the Contender, Sophia of Jesus Christ, Tripartite Tractate, Thunder, blah, blah, blah. So these texts were widely read in the 2nd and 3rd centuries. Tandaan natin na ginagamit ito ha, ginagamit po ito up to 3rd century ng halos lahat ng Christian groups. May mga churches pa actually, in fact ngayon may ibang church na ginagamit nila si Thomas, Gospel of Thomas, Gospel of Hebrews, Shepherd of Hermas, and Didache as scripture. Nakakapagtaka talaga kasi yung may sulat sa Hebreo tapos hindi mo gagamitin yung Gospel of Hebrews. So something fishy talaga yung ano. Ngayon bakit ganon? Yung iba parang selective ang ginagawa nila, hindi lahat nila pinapasok. By the way, again I did not include the Old Testament since our topic is about Jesus only. Sa Old Testament, napakarami pang mga ano din dyan. Sa Old Testament, may mga banned books sa Old Testament. So anyway, so ngayon, alamin natin bakit ayaw nila ipakita yung, bakit itinago nila ito, yung tamang word itinago, hidden, dahil sikreto, dahil apocrypha siya. So why were books banned? Reason number 1, merong tinatawag na theological disagreement. Some teachings differed from what became orthodox doctrines. For example, may mga aklat kasi na ang sinasabi, ang inaaral ay self-knowledge, inner divine spark, or direct personal revelation. Pagka mga ganito na usapan, inner divine spark, o self-knowledge na, sariling kaalaman, kumbaga sariling pagsasaliksik, ang tawag na nila doon, Gnostic. For example, yung Gospel of Thomas, Gospel of Mary, Gospel of Philip, Apocryphon of John, ang tawag nila doon Gnostic. Lahat ng mga libro na pinoportray na si Jesus ay purely divine or purely human, binaban nila yan for heresy. Kaya nung panahon, pagka papatayin ka, susunugin ka ng buhay. Heretic ang tawag sa'yo. Yung after 3rd century na, kasi ginagamit naman yan hanggang 3rd century, 1st, 2nd, and 3rd centuries, hanggang sa namatay ang Panginoon Jesucristo. Ginagamit pa yan hanggang 200 years. Okay? So, reason number 2, masyadong mystical or secretive. So, may mga teaching na inner enlightenment, union with the divine, union with the Father, with the Creator, and the Son. Ayaw nila nun. Awakening consciousness, spiritual knowledge. Yung sinasabi ditong knowledge, spiritual yan. So, ang nangyayari kasi, kapag ikaw, nag-gain ka ng spiritual knowledge mo, this challenge the growing institutional authority of bishops and priests. Noong araw kasi, ang simbahan ay may kapangyarihan. May kapangyarihan. In fact, napakalaki ng influence nila sa government, sa ruling body noong araw. Ngayon, any books na medyo delikado sila, no, na maki-question ang authority nila or maki-question yung babangga dun sa control. Hindi nila makontrol ang, gusto kasi nila makontrol ang mga tao. So kapag ka medyo hindi babangga doon sa objective nila, ibaban nila yung books. So sila ang nag-decide kung ano lang i-include. Yun nga, reason number 3, yung church authorities, gusto nila itaguyod, isa lang yung Diyos talaga. Kaya nga ginawang Trinity, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo iisa. 'Di ba? So kasi para one God. Yun din ang ginagawa ni kaya nga ayaw nila tanggapin naman si Kristo na Diyos, yun naman ang ginagawa ng mga Hudyo. One God lang sila, si YHWH sa kanila. So gusto ng mga early church nyo, one God, one doctrine, one authority, one set of books, centralized. So kapag hindi nila pwedeng ipagsamahin lahat ng sulat or gospel kasi ang hirap, may mga kokontra, magkakalabo-labo. Ibig sabihin, may mga makikita doon na mga secret na mababasa ang mga tao. Ayaw nila mabasa yun ng public. Which is understandable naman yun. Actually, nagbasa-basa ako, may nakita talaga ako, sabi ko hindi ito pwede sa public. Pero hindi ibig sabihin mali yun or false yun or ano yun. Meron talaga, pag hindi kaya ng tao, mahina ang pananampalataya,
Hindi kailangan, hindi pwedeng, may ganun talaga eh. So in fact, ang Panginoong Jesucristo, kaya nga may secret teachings din ng Panginoong Hesus. Mamaya dadaanan natin yun. Anyway, so ano pa ang reason bakit binan at itinago na lang muna, ang iba pinasunog pa ng church authority nung araw? Kasi yung Christianity, alam nyo, ang talagang nagtaguyo dyan, di ba, si Pablo ang nagano, ang after 300 years, si Pablo ang nagtrabaho niyan. Under sa Rome yan. Okay, so na-involve talaga dito ang government ng Rome under Emperor Constantine and later si Theodosius. So may political pressure na kailangan ma-unify, ma-centralize nila. So dapat ma-centralize yung doktrina, dapat clear ang boundaries hanggang saan. And then hindi pwede na merong iba-iba ng paniniwala or may alternative na ano pagdating sa religion. So dapat isa lang. Kaya sinosuppress noon yung mga ano, yung wala doon, yung nagbabasa or nagpapa-implement ng mga gospel na pinatanggal ng mga church authority noon and control, yung church authority noon, pinabana, pinasunog na ng Roman Empire noon. Kasi gusto nila, isa na lang, dahil powerful ang church noon eh. So, nakiki-synchronize na lang sila dito sa church authorities. Yun naman kasi, kahit naman ngayon, may nakikita natin, kahit sa government natin ngayon, medyo hindi basta-basta pinapakialaman ng government ng church. Kahit sabihin mo may separation, minsan talagang takot pa rin ang government eh. Lalo na pagdating sa botohan. So, nakikiayon sila. So, ito naman, ang in-implement ng church authority noon is, ito nga, nagkuha lang sila ng 66 books while yung Roman is 70 plus. And then, yun lang. Okay, yun ang ginawa nila. Anything na wala doon sa listahan nila ay ibinaban at tinatago. Most of the time, pinasusunog. And pagka ginamit mo yun, tatawag sa'yo ay heretic ka, susunugin ka ng buhay o kaya ipapapatay ka. So, sino ba ang uli? Again, sino ba talaga ang nagpaban ng mga books na to? Ang unang nagpaban yan, based on the timeline, is yung early church fathers ng 2nd hanggang 4th century. Si Irenaeus, Flavius, Tertullian, Hippolytus. Basahin nyo na lang yung history nito. Nandito naman, may mga references. So ito, ay naway nila yung ibang mga Christian groups. In fact, nauna pa yun sa kanila eh. Kasi nga, 'di ba, hanggang 3rd century ginagamit na yung mga Kristiyano eh, yung mga book aklat na yun eh. So ito, for organize sila para makontrol nila, para ma-centralize nila sila ng may power. Lahat ng ano doon, ng aklat na kokontra doon about power and control, about centralize. Kasi sa mga secret sayings ikaw mismo, ikaw makakapagligtas ng sarili mo kumbaga, which is nasa Bible din naman talaga yun eh. Wala sa leader yun eh. Wala yun sa religious organization. Ikaw mismo, kung yung union mo sa Diyos. So ayaw nila nun. Kaya anything na ganun ang dating, banned. So, nilabel nila heretics, false teacher, gnostics, blasphemer. So, they pressured bishops to exclude certain books. Bakit? Kasi may mga churches na ginagamit nga yun. At yung mga churches na yun, may mga bishops doon. Di ba naalala mo nyo si Pablo, pag binasa mo history, naglagay ng mga obispo, mga bishops. Di ba? So, may mga sulat, marami pa talagang sulat, maraming gospel. So, may mga bishops nagkaroon ng churches at hindi lahat ng churches ay 66 books lang ginagamit. Ginagamit nila lahat ng libro. Pero pre-measure sila nitong mga church fathers. Nagkaroon ng parang, then yun nga, nagkaroon ng council. Dito sa taas, nagkaroon sila ng parang pag-uusap and then nagkaroon na ng council again. While no council formally canonized the New Testament, wala daw talaga nag-formal canonize, several councils affirmed and enforced the 27 book list. Tingnan mo, wala namang palang formal canonization ng mga nung 4th and 5th century.
ng New Testament. So yung Council of Rome, Synod of Hippo, Council of Carthage, these gatherings reinforced Athanasius' list and forbade usage of other gospels. So sila yung mga kumbaga bumuto, okay sige, implement natin yan. Delikado tayo dyan eh. Baka tayo ay mawalan ng power and control sa mga tao. Baka matutunan nila yung mga secret sayings, secret teachings ni Jesus, dumiretso na sila sa Panginoong Hesus-Kristo at mabypass na tayo. Yun lang naman talaga ang katotohanan dun eh. Now, anong resulta? For more than 1,600 years, for more than 1,600 years, these writings were lost until 1945 when the Nag Hammadi Library was discovered in Egypt. Yung nabuksan na hukay archaeological discovery noong 1945 sa Egypt, sa Nag Hammadi nakita may Gospel of Thomas, nandun pa na preserve yung ibang pinasunog, yung ibang pinatapon. And may 49 other hidden books. Actually, marami nang nawala, mga pinasunog. Hindi naman kompleto ito, pero at least ilan to? 49, 50, 51, 52, 53. Nung pinanood ko yung documentary nito, ang parang nakadiscover nito yung bata, inutusan ng mama niya maghanap ng pangmakot, alam mo pangmakot, pangsiga, papel na pangsiga. Ilang araw na yun nga nakuha ng bata, pinansisiga nila, ilang araw na bago na-discover ng mga Egyptian authorities na yun pala ay mga gospel na ilang books nang sinunog ng bata, nung pamilya dahil pinanluluto nila. So yun yung parang quick story nito. Ayun. So ngayon sa panahon natin, meron namang gumagamit more than 66 books like yung Roman Catholic 73, Eastern Orthodox 76, Oriental Orthodox 81, Ethiopian 86, yung Mormon may sarili pa sila 66, Protestant ang gamit nila pero may 3 silang sarili. And then Jehovah's Witnesses 66 na ni-revise din nila. 'Di ba? Yung Jehovah ni-revise nila na umakma sa kanila, ganun din ang Mormon. Ang talagang nag-preserve lang dito yung Ethiopian. Kung ano yung dati, yung pa rin sa kanila. So dito makikita mo, kahit sa panahon natin ngayon, wala naman talagang isa lang na centralized. Wala na. Kanya-kanya na rin sila. Okay. Kaya ganyan, na-burn kasi ito 1,600 years ago, for more than 1,600 years, nawala yung mga ibang gospel. And siguro God's will na rin na mahukay ito noong 1945. Kaya ngayon, meron ng mga samahan na umuusbong gumagamit na nito. Okay? Hindi natin ito pwedeng, dati hindi ko pinapansin ito. Hindi, ayoko niyan kasi hindi naman yun yung 66 books eh. Nung binasa ko paano na-form yung 66 books, naintindihan ko na pinasunog pala, kaya pala naging 66 na lang. Tapos sila lang nag-decide ng 66. Tapos ngayon, kanya-kanya pa rin naman pala, hindi lang naman 66, may 81, may 86. So, better, halimbawa, ikaw, naghahanap ka ng kaligtasan mo, i-ano mo na lang lahat ng nakasulat. I-consider mo na lang, silipin mo, at i-research mo na lang natin. Kasi, di ba, sayang naman nandiyan na nga Hindi naman yan basta mahukay kung hindi yan inalaw na mahukay, kumbaga. Di ba? Kahit anong tago ng mga church fathers no, ng mga malalaking simbahan, church authorities ng araw, walang lihim na hindi nabubunyag. Actually, ano naman yung sinasabi ko na walang lihim na hindi nabubunyag o walang sekreto na hindi nalalaman. Biblical yan. Biblical naman yan. So ngayon, bakit importante? Why is this important for the secret teachings of Jesus? Bakit importante na maintindihan natin or madaanan muna natin yung history nitong mga aklat? Bakit? Because many of the banned or hidden books contain Jesus' inner teachings. His teachings on consciousness, his teachings about the kingdom within, his teachings about light, union, self-knowledge, and awakening, and his teachings about the true Father. So, ito kasi, itong mga binan, this much and clarify many New Testament verses that seems mysterious or coded. So in this episode, we will compare the New Testament with this ancient text, not to replace the Bible, but to restore what early Christians actually believed before the books were banned. So Bible ang gamit natin dito, kaya nga sabi ko,
uh, the secret teachings of Jesus in the Bible. Akala kasi ng iba, ang secret teachings nandito lang sa mga banned books. Akala nitong mga church fathers or nitong church authorities, makakalusot na sila, pinasunog nila at pinatago yung mga secret teachings. Akala nila hindi lalabas sa Biblia, pero alam nyo ba lumalabas pa rin sa Biblia? At napapatunayan mismo nitong Gnostic Gospel, itong mga pinasunog nila. Now that we know the real history of the books, let's explore the secret teachings of Jesus found inside the Bible and confirmed by the ancient banned gospel. Okay? So, balik na tayo. Naintindihan na natin kung anong Gnostic Gospels. Alamin na natin ngayon. Let's find out. Did Jesus really have secret teachings? Meron ba talagang mga sikretong pinapangaral si Kristo? Sa Mateo 13:34-35, it says, Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the foundation of the world. So sa public pala, sa publiko, hindi sinasabi ni Kristo using hindi sinasabi niya yung mga sikreto, kundi pinapaliwanag niya, nagtuturo siya using parable. Sabi sa Mateo, hindi ko po sabi yan. Basahin niyo na lang 13:34-35. So, merong secret teachings ba si Jesus? Meron. Kasi hindi nga niya sinasabi in public directly, kundi using of parable or parang code. Diba? Parang mystery. In fact, sa Mark 4:11-12, sabi niya sa mga kausap niya, sa mga disciple apostle, sabi niya, sa inyo pinagkaloob yung misteryo ng kaharian ng Diyos. To you has been given the mystery of the kingdom of God. But to those outside, everything is in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not understand. Mark 4:11. Silipan nga natin itong Mark 4:11. Mark 4:11. Ayun sabi niya. And he said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? So, merong siyang sinasabi dito sa labas, sa loob. Okay. Sa labas, parable. Sa loob, mystery, yung mga sekreto, yung secret teachings. Hindi ito yung parang labas at loob ng iglesia, na parang sa labas ng samahan. Ginagamit kasi ito na pagka, biruin mo, sa isang religious organization, sabihin nila, sa labas ng ating samahan parable sa kanila kasi hindi nila maintindihan yan. Pero in fact, may mga ibang religious organization na labas sa religious organization na naiintindihan naman nila yung parable of the sower, parable of di ba? Alam din naman nila Yung sa Good Samaritan, alam nila yun. So hindi ito yung outside sa religious organization na sinasabi ni Kristo. Public ito, sa public, parable sa publiko. Sa mga nasa loob, sila internally, mystery, sikreto, sinasabi na niya na walang parable sa loob. Yung sikreto na sinasabi niya. Sabi nga ni Kristo, sa Juan 16:12, marami pa akong gustong sabihin sa inyo. I have much more to say to you, more than you can bear. Kaya lang hindi nyo kakayanin. Maraming sikreto pa, hindi kakayanin. John 16:12. Si Kristo ang nagsabi. Sabi niya, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Bear them now. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo isasabihin, ngunit ngayon hindi ninyo mga titiis. Mahihirapan kasi. Kahit ang mga nasa loob, kahit kahit si mga apostol na, kausap niya dito. So, sa tanong, meron bang secret teachings? Meron. Anong sinasabi ng Gnostic? Sa Gospel of Thomas, sinabi rin, this is the Gospel of Thomas, whoever finds the interpretation of these sayings will not taste death.
Kasi may sikreto nga, pag nalaman mo yung interpretation ng mga sayings or parables, o mga sikreto ni Kristo, hindi ka mamamatay. Sa 62, sabi niya, I reveal my mysteries to those who are worthy of my mystery. Si Kristo to eh. So may mystery talaga. Halos pareho lang, actually pareho lang ng New Testament itong Gnostic parallel eh. Sabi sa Gospel of Philip, truth did not come into the world naked, but in images and symbols. Parang coded. So hindi ko alam bakit ito binaban, eh halos pareho lang ng sinasabi sa Bible. Kung ano yung nandito, nasa Bible din naman. Sinasabi rin ng Gospel sa Bible. Dito nga directly sinabi na mystery oh. Dito nga sinabi rin hidden no, diniretso na hidden. Dito sa Gnostic eh, medyo ano pa oh, medyo parang sugar-coated pa eh. Pero dito, diniretso na ng Panginoong Jesucristo. Oh. I will utter things hidden. May mga hidden talaga. So Jesus confirms He taught inner teachings. Mysteries meant only for those spiritually prepared kasi may preparation yan. Kaya ganon. Kaya sa public, sa labas, baguhan ka, parable muna sa'yo. Parables. Parang baby ka pa, bata ka pa. Pero pagka nasa loob ka na, pagka ano ka na, no, ready ka na spiritually, may inner teachings talaga. So yung Gnostic, sinasabi rin ng Gnostic ito, full truth requires interpretation, inner readiness, and awakened consciousness. Pagka spiritually prepared ka na, bukas ng isip mo yung consciousness mo, saka mo maiintindihan at saka sa iyo sasabihin ni Kristo, saka mo malalaman ang mga secret sayings niya. So sa tanong natin, may secret sayings, teachings ba? Meron. Yung both sa Bible and sa Gnostic. And in fact, kahit sa Bible mismo nagsabi, directly, sinasabi niya may nakatago, may misteryo. Marami pa akong sasabihin pero hindi nyo kakayanin pakinggan, hindi nyo matitiis, sabi ni Kristo. Ayan, Bible gamit natin na, hindi Gnostic Gospel. Ang Gnostic Gospel, pang reinforce lang. Para lang pakita sa inyo na halos pareho lang din naman. Mas mabigat pa nga yung gravity ng Bible, ng Gospel sa Bible. Okay. So, ano itong mga alamin na natin? Ano itong mga secret teachings? Ano mga halimbawa? Ano mga sample ng mga secret teachings na kung hindi man binand, sinugarcoat ng pinasunog ng church fathers. Una, ito, pinapahapyawan lang ito sa Bible na gamit natin. The kingdom within or consciousness. Sabi dito sa Luke 17:20-21, the kingdom of God does not come by observation. For behold, the kingdom of God is within you. Within you. Nasa iyo, nasa loob mo, nasa iyo. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa iyo. Kaya naalala nyo, may mga nagtanong kay Kristo yung mga Hudyo, Pariseo, Hudyo, sabi, kailan dadating ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos, hindi yung parang nakikita mo na bumababa mula sa langit o nakikita mo na dumadating. Hindi ganon. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos nasa inyo, nasa loob nyo, nasa iyo, nasa inyo. It's within you. In fact, di ba sa Old Testament, ang Diyos sa Old Testament nila, no, si YHWH, nananahan sa templong gawa ng mga kamay ng tao, di ba? Yung doon sa Old Testament, doon nananahan si YHWH. Pero kay Kristo sabi niya, hindi niyo ba alam na yung katawan niyo ang templo ng Banal na Espiritu? Who is in you? Who is in you? Whom you have received from God? Hindi niyo ba alam? Ang katawan mo, templo yan ng Espiritu. Nasa iyo. Ang kaharian ng Diyos, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Nasa iyo. Sa kaharian ng Diyos, may templo ng Diyos. Nasa iyo. Hindi ito parang isang bagay na, hindi ito yung nasa langit na makikita mo na bumababa o nasa clouds o nasa celestial, nasa ibang ano. Hindi, nasa iyo. Ito, nakalagay dito. Within you. In fact, sabi din ni Kristo sa 12:28,
If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come, saan? Has kingdom of God is ano? Has come upon you, 'di ba? Sa Gnostic sinabi rin naman din yan sa Gospel of Thomas, the kingdom is inside of you and outside of you. When you come to know yourselves, you will realize you are the children of the living Father. Ang kaharian ay nasa loob ninyo. Kaya nga sabi dito sa Korinto, hindi nyo ba alam na yung katawan ninyo templo ng Diyos? Na hindi nyo alam na natanggap nyo galing sa Diyos? Kaya sabi naman dito ni Thomas kapag ka nalaman na nakilala mo sarili mo, you will realize na ikaw ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasang Ama. Dahil ang kingdom is nasa loob mo. And it manifests outside of you also. Nasa loob mo at nasa labas mo. Once na nasa loob mo, magmamanifest yun palabas. Sabi nga uli, if you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. Ano ba magsisave sa atin, di ba? Kaharian ng Diyos. Di ba? Papunta sa kaharian ng Diyos. Sa Gospel of Truth, mga band gospel itong Gnostic. The kingdom is within you. It is revealed to those who know themselves. Paano mo malalaman na nasa loob mo? Kasi sabi ni Kristo dito, hindi nyo ba alam na yung kaharian ng Diyos na within you? Paano mo malalaman na nasa loob mo? Kailangan kilalanin mo ang sarili mo. Kilalanin natin ang sarili natin. So, ang kingdom dito na sinasabi is a state of consciousness, not a location. Hindi ka conscious Hindi mo alam na nasa'yo pala Alam mo ba na nasa'yo yung kaharian ng Diyos? Nasa loob mo, nasa'yo. Hindi ka conscious Wala kang consciousness. Hindi mo alam na nasa'yo pala. Gumising ka. Jesus teaches awakening from inside to outside. So, yung Gnostic, the kingdom is inner realization plus outer manifestation. Pareho lang din. Ito nga naman uli, ang gospel dito, sinasabi rin directly, within you, in you, upon you. Marami pa ito, kaya lang hahaba. Kaya medyo kinat ko na yung ibang mga 2 to 3 verses lang. Kahit dito sa Gnostic, mga 2 to 3 verses lang ang kinuha ko. So, itong unang isang sikreto na teaching ni Jesus Christ na ang kaharian ng Diyos nasa iyo. Huwag mo nang hintayin, hindi yan hinihintay. Kailangan magising ka. Yung state ng consciousness ito. Kaya ito itinatago kasi nga, pagka na-realize mo na nasa iyo ang kaharian ng Diyos, bakit ka pa pupunta sa simbahan doon sa nila? Mag-o-offering ka, mag-aabuloy ka, high at Google. Pupunta ka doon para magsumamba. Pupunta ka sa templo, sa simbahan. Di ba kahit nga sa Bible, sinabi na ni Kristo na darating ang araw, sasambahin ang Diyos, hindi na sa templo, hindi na sa mga dako, hindi na sa location, kundi sa espiritu at sa katotohanan. Ano ba yung pagsamba sa espiritu at katotohanan? Yung mo ng katawan mo bilang haing banal na siyang yung katampatang pagsamba, no? Yung pag-offer mo ng katawan mo, yun yung katampatang pagsamba mo. Yun yung pagsamba sa Diyos. Bakit ka sa katawan mo? Kasi nasa loob mo ang Diyos. God is inside you. Bakit? Because the kingdom of God is inside you. Kaya iingatan mo yung katawan mo kasi templo ng Diyos yan. Nakukuha ba natin mga kasama? Hindi dyan sa simbahan, hindi dyan sa convention. Nasa loob mo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Sabi ito dito, nire-reveal na nga yung secret Huwag kayong magagalit sa akin. Galit na naman kayo sa akin. Ayan, so, yan yung una. Kunti lang ang natin mga na sikreto. Next, secret. Sabi ni Kristo, repent for the kingdom of heaven is at hand. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng repent? Kasi ang ginawa ng magbago ka, magrepent ka, maghain at maghandog ka, pumunta ka sa simbahan, mag-ano ka uli, o wag mo nang, tama naman yan, wag mong gagawin ko, wag ka nang gagawa uli ng kasalanan. Tama yun, wala namang problema doon. Kaya lang,
Kinonfine nila doon. Pero in reality, alam niyo po ba ibig sabihin ng repent? Ang ibig na sabihin ng repent, metanoia. Sa Greek kasi yan, metanoia. Matthew 3:2. Sige, pakita natin. Alam ko na daanan na natin to. Matthew 3:2. Punta tayo dito sa, yan na, di ba, mga GCC. Punta tayo sa King James. Ang sabi, repent. Punta tayo sa King James B+. Ang sabi dito, repent. GT340, metanoia. Metanea. Ano ibig sabihin? To think differently or afterwards, that is to reconsider. Repent. Okay, balik tayo dito. In Greek, metanoia literally means a change of mind and implies a fundamental transformation of one's perspective. It is a term that has been translated as repentance or conversion. But its deeper meaning involves a profound shift in thinking, heart, and direction. So during translation lang pala, pinalabas nila na repentance sa conversion to Christianity. So pag nagsisi ka, magiging Kristiyano ka na. Mako-convert ka sa Christian. Yun ang ang translation na ginawa nila. Pero ang original niyan, metanoia. Ano ibig sabihin ng metanoia? Meta means sa Greek is after, beyond, or change. Noia means notes, neo meaning mind, thought, to think or to perceive. Change your mind, change your thought, change your think, change your pag-isip, change your perception. Change, dito nga in a spiritual sense, sabi, it can refer to the eye of the soul. Hindi yan yung parang repentance or conversion na sinasabi sa modern translation natin na translate. Ang sinasabi dito, fundamental, transformation. In fact, sa Romans 12:2 sabi, be transformed. Paano? By the renewing of your mind. Magbago kayo ng pag-iisip. Change of mind. Renew, baguhin, magbago. Refresh. Yan ang sabi sa Romans 12:2. O sa Gnostic, ano mga Gnostic? Kasi laging pinag-iinitan itong Gnostic. Actually, sa Gnostic, walang direct na sinabi. Sabi dito lang, ignorance of the Father brought terror, but when the Father is known, ignorance disappears. So, ibig sabihin, pag nagpalit ka kasi, ang ibig lang sabihin dito, huwag tayong maging ignorante. Huwag tayong maging ignorante. Dapat may knowledge tayo. Sabi sa Gospel of Thomas, whoever has something or inner knowledge will receive more. Whoever has nothing will lose even what he has. So, dapat may knowledge tayo, inner knowledge. Hindi dapat tayo ignorant. Paano tayo magkakaroon ng knowledge? Paano tayo hindi magiging innocent at ignorante? I-renew natin yung mind natin. Paano? Repent. So, ang repent, metanoia, hindi guilt, hindi shame, but awakening. A radical shift in perception. Sabi ni Kristo, metanoia, dahil ang kaharian ng Diyos ay abot ng kamay mo, is at hand. Wala sinabi ito isa pa to na tinatranslate na magbago nang kayo dahil darating na ang kaharian. Ang kaharian ng langit ay darating na. Hindi, is at hand nga eh. Matthew 3:2. Abot kamay nga eh. Matthew 3:2, paano ba to translate sa Tagalog kasi? O malapit na ang kaharian ng langit to. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pero pag tinignan mo yun sa English, hindi naman at hand ang sabi dyan. No? Abot kamay. Abot kamay. Malapit, abot kamay mo. Yun. At hand. Yun talaga yung ibig sabihin yan. Come, nandyan. Andyan na. Abot kamay mo. Make near. Eh kung wala pa, nasa langit pa lang, malapit pa lang. Bakit yan make near? Abot kamay ang ibig sabihin yan. Yung pagka-translate kasi, malapit na ang kaharian. Malapit, dahil malapit sa iyo, abot kamay mo ang kaharian ng langit. Hawak mo na sa kamay. Which is totoo naman kasi nasa atin nga ang kaharian Hindi mo lang alam, pero hawak mo na. So magbago ka ng pag-iisip, baguhin mo pag-iisip mo. Gumising ka. Sapagkat hawak mo yung kalangitan as at hand is at hand. Hawak mo yung kaharian ng langit, yung kaharian ng Diyos. Dahil bakit? Dahil ang Diyos ay nasa iyo.
Ang kaharian nasa loob mo. Yan ang ibig sabihin ng repent. In fact, ang katotohanan or patutukan na ang Diyos ay nasa loob natin, sa Juan 10:34-36 sabi, hindi ba nasusulat na kayo ay mga Diyos? Kasi pag nasa loob mo na ang Diyos, nasa atin ang Diyos, hindi Diyos tayo. Ako, aawayin nyo na naman ako nito. Pero kasi sabi sa Juan 14:20, sikreto kasi ito eh. Ang tinuturo kasi sa atin, public, ano. Pero ito yung mga secret na mga direct ito kinukot ng Gnostic. Kinugar ko ito dito sa gospel na meron tayo ngayon. Pero alam nyo, hindi yun nga ang nakakatawa kasi hindi pa rin may baon nila. Kasi nandiyan pa rin lumalabas at lumalabas pa rin. Guys, sa 14:20 ng Juan, sabi, you are in me and I in you. So, totoo naman yung sinabi ni Kibuloy na, I and the Father are one. Pero hindi ako din naniniwala na siya at ang may isa kasi puro kalokohan ang ginawa. Hindi naman gano'n. Kailangan kasi yon mag-change ka ng mind. Tsaka nagli-lead siya ng tao eh. May may congregation siya, hindi naman gano'n ang itinuro eh. Si Kristo dapat kumbaga, dapat may follower si Kristo. So dito, ang isang pangatlong sikreto na sinasabi ni Kristo, secret teachings is, ang Diyos nasa atin. Natural, tayo, templo ng Diyos. Kung templo ka ng Diyos, edi may Diyos dyan, nandiyan na ng Diyos. Kung ang kaharian ng Diyos nasa iyo, edi nandun yung Diyos. Kaharian ng Diyos, tapos wala ang Diyos doon. So, nasa atin ang Diyos. Kaya nga sa 17:21-23, basahin nyo na lang maigi. Kompleto naman ang ating verses dito. Sabi, that they may all be one as we are one. Yan. So, isa tayo. You, me, Kristo, Ama, we are one. Pag we are one, ano tayo? Diyos. Pero alam mo ba na Diyos ka? Hindi. Bakit? Tulog ka. Wala tayong Christ consciousness. Yun ang kailangan nating ma-activate, magising. Sa Gospel of Thomas, sa mga Gnostic Gospels, meron ding mga sinasabi tungkol dito. Sabi, whoever drinks from my mouth will become like me. Sabi ni Kristo yan. So, ikaw si Kristo, kung uminom ka sa bibig ni Kristo, ikaw si Kristo. Si Kristo ka na rin, Diyos ka na rin. Parang ganun ibig sabihin yan eh. Sa Philip 67 naman, sabi, a Christian is no longer a Christian but a Christ. Pagka kumbaga nasa iyo na si Kristo ka na. Nasa iyo si Kristo eh. Sabi sa Gospel of Thomas 50, we came from light. Bakit? God is light, di ba? So, ang goal ni Jesus dito, ang goal ng Panginoong Kristo, kaya siya pumunta rito sa lupa, hindi para magtayo ng religion, kundi union. Hindi magtayo ng religious organization, kundi union. Union with God. In fact, yung word na religion, di ba, religare, union with God. Tapos, ang dalisay na relihiyon ay yung pag-iingat sa sarili at sa babaeng bao, paglingap sa babaeng bao, which is yun eh, utos yun eh, second greatest commandment, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil pag ginawa mo yun, iniibig mo ang Diyos. Bakit? Para part yun kasi ng unification. Yun lang naman yun eh. Hindi yung religious organization. Ang ginawa kasi parang pag sinabi, magtayo ng relihiyon eh, dahil hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng relihiyon. Hindi talaga naintindihan. So dito, ang sinasabi rin dito ng mga key points natin, hindi mo si Kristo sasambahin from afar, sa malayo, kundi i-merge ka with Christ. Kailangan para ma-merge ka with Christ kasi si Kristo nasa loob natin eh, di ba? Ang kaharian ng Diyos nasa atin. Ngayon, kailangan ma-merge tayo. Para tayo ma-merge, kailangan meron tayong consciousness. Alam natin, gising tayo, repent, mag-iba tayo ng pag-iisip para malaman natin na merge tayo sa Panginoong Kristo. Hindi tayo tulog sa pansitan. So, ang end goal is to become Christ-like. Hindi yung parang believer ka lang ni Kristo. Hindi. Kaya nga, di ba, meron din sa Biblia, nakasulat na, pananampalataya ni Kristo.
Ang kailangan nating magawa, hindi pananampalataya kay Kristo. Magkaiba yun, yung pananampalataya ni Kristo. Kung paano pananampalataya niya sa Ama, dapat ganun din tayo. So, ang goal natin, maging kagaya ni Kristo. Kaya siya pumunta rito, hindi naman talaga para sambahin siya eh. Hindi. Kundi, tinuturo niya sa atin yung dapat nating gawin. Gayahin natin siya, maging kagaya natin siya. Bakit? Sasambahin natin ang Diyos, di ba? Eh kung ang Diyos nasa iyo, ikaw Diyos, naku, maano yan, malalim yan sa ibang araw natin pag-usapan. So, ang ibig lang dito sabihin is, ang Diyos nasa atin, divinity in all. Kailangan lang nating mag-repent or magising, metanoia, mag-iba ng pag-iisip, para ma-realize natin na nasa atin si Kristo, nasa atin ng Diyos, at tayo ay Diyos. Kasi syempre, ang gumawa sa atin Diyos created in His own image and likeness. Di ba nyo kini-question sarili nyo, created in His own image and likeness, pero tayo di ba? Di dapat Diyos tayo. Kasi created in His own image and likeness So yung mga wag kayong masyadong mag-alala, paunti-unti, parang puzzle yan, mapipis natin yan paunti-unti hanggang mabubuo natin yung puzzle. So ano pa? Number 4, nako, ito controversial. At sigurado maraming magagalit na sa akin ito. Ang Diyos ng sanglibutan ito versus the Father of Jesus, magkaiba yon. Sabi ni Kristo sa John 8:44, sabi niya doon sa mga Hudyo, sa mga Hudyo na naninilbihan sa Ama, sa Diyos nila na Ama, na Father nila, sabi ni Kristo, you are of your father the devil. So yung Diyos ng mga Hudyo, sino ba Diyos nila? YHWH. Sabi ni Kristo, devil Sabi nga sa 2 Korinto 4:4, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Binulag talaga. Sabi sa John 12:31, the ruler of this world will be cast out. Sino ba itong ruler of this world na will be cast out? Di ba si Satanas yan? Kaya nga, nagbigay agad ng distinction si Kristo. Sabi niya sa 18:36, my kingdom is not of this world. My kingdom is not of this world, sabi ni Kristo. Hindi ang kayari ko sa mundong ito. Kasi ang hari sa mundong ito, si Satanas. Naalala nyo, nung tinempt si Kristo doon sa desert ni Satanas, ibinibigay niya yung mundo. Hindi bigay niyang kapamahalaan, authority, di ba? Kay Kristo. Inaalala nyo, wala naman sinabi ni si Panginoong Kristo, teka, ba't mo ibibigay sa akin yan? Akin nga yan Hindi naman niya sinabi na nag-iilusyon ka ba, Satanas? Wala naman siya sinabi Iba sinabi niya, di ba? Iba sinagot niya. Sabi niya, ano naman mapapala mo kung makuha mo yung buong sanlibutan, hindi ka naman malilig. Ano mapapala mo doon, di ba? Sabi niya. So, kaya ang Diyos ng sanglibutang ito, sino ba ang Diyos karamihan ng Diyos, ang kilalang Diyos Ama ng sanlibutan? Kahit hanggang ngayon, sino ba ang kinikilalang Diyos Ama? Di ba si Yahweh, si YHWH? Kasi nakidiyos tayo sa mga Israelita, sa Israel, sa Hudyo, na ang Diyos nila si YHWH. Kinabit natin na si Kristo ay galing kay YHWH, bugtong na anak ni YHWH. Hindi ganun. E di sana pinangalanan na ni Kristo yun. Di ba? So, yun. In fact, alam nyo, ito pala yung sinasabi natin na God is within us, na nasa atin. Kung naalala nyo doon sa Old Testament, merong sinasabi doon na tinanong si Moses ng Diyos, parang YHWH or gods, di ba? Tinanong siya, sabi ni Moses, ano ba pangalan mo? Ang sabi niya, I am. Ano ba pangalan mo, Diyos? Ano ba pangalan ng Diyos? Sabi, I am. O ngayon, tingnan nyo dito. If God is within us, kung ang Diyos nasa atin, ano tawag mo? Ano pangalan ng Diyos? I am. I am. Ako nga. Ako. Di ba? Kasi just pag nasa atin ang Diyos na tayo, ganun talaga yun.
Whether we like it or not, hindi lang natin paalam kasi yan eh, kung paano natin yan i-activate or paano mag-manifest yan. Kaya nga pumunta si Kristo para gisingin tayo. Dahil nasa blinded tayo nitong YHWH eh. Blinded tayo. Kaya nga si YHWH lagi nagpapaalala yan. I am God, there is no other. Ako ay Diyos, walang kagaya ko. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos dahil ako'y mapagnibuguing Diyos. Sabi ni YHWH, huwag sasamba sa ibang Diyos. So may ibang Diyos na kagaya niya. Ngayon, alam nyo, ang maganda dito sa Gnostic parallel, ano? Sa Gospel of Judas 40:43, sinabi ni Kristo na yung mga Pariseo, yung Diyos nila, lesser God yun, blind God. Hindi yun yung source ng lahat, hindi yun yung Father na sinasabi ni Kristo. Lesser God yun. Yun yung tinatawag na powerful beings din sila, pero lesser sila. Hindi nila ka-level yung talagang Ama. Yung light, yung God of light. Lesser God itong mga powerful being. Nakikipag-interact ito sa tao, di ba? Nakikita sila in visual form, nakita sila ni Moses, ng ibang mga propeta nung araw. Hindi ito yung totoong Diyos Ama. Lesser God ito. Blind God ito. Blind God kasi akala nito wala nang Diyos na mas mataas pa sa kanya. Meron kasing mga ibang gospel na sinasabi yun. Wala lang tayong time para doon. Sa Apocryphon of John naman, nakaban, sinabi ng arrogant creator ang tawag nila, I am God and there is no other, but He is ignorant of the higher Father. Yun ang maganda pagka kinoconsider natin lahat ng aklat na hindi tayo lang parang nakatahi lang tayo dun sa pinasunod sa ating ng mga church fathers. So sa Gospel of Thomas, 85, meron din sinasabi na Adam fell under the power of the rulers. May rulers talaga, yung rulers of this world. Yun nga yung mga Elohim, yun yung mga powerful beings. Napag-aralan na natin yan, di ba? So kahit nga ang Bible sinasabi na may false ruler of this world. Yun nga yung Father the Devil, si YHWH, God of this world, na binulag yung mind, yung pag-iisip. Kaya nga sabi ni Kristo, buksan nyo, repent, change your mind, metanoia, kasi na-blind kayo eh. Na-blind kayo. Change your mind, kasi nga blinded ng God of this world. Dahil hindi kayo naniniwala, ang paniwala nyo kasi si YHWH ang Ama. O ngayon, unbeliever ka pa. Unbeliever ka pa rin. Iniisip mo pa rin na si YHWH yung Ama na pinapakilala ni Kristo. Blinded ka pa rin. Sabi ni Kristo, repent, change your mind, kasi blinded ka nga. Kaya nga laging nire-reiterate ni YHWH, ako ang Diyos, walang kagaya ko. Para siyang ano ba tawag doon? Kailangan niyang ulit-ulitin. Kung ikaw talaga ang Diyos, walang kagaya mo, ba't mo pa i-impose sa mga tao? Ikaw makapangyarihan ka sa lahat eh. Di ba? Ano ang mo? Para kang, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung term. So anyway, so yung Gnostica, na-identify nila na yung God of this world, lower creator ito, blind God. Ang Panginoong Kristo ang nire-reveal niya, yung higher Father above the world, above all creations and creatures, above all cosmic. Yun yung source ng lahat. Yan. Light. God is light. Yan yung ilaw. Ito nakikita nyo pala dito, inscription ni Yahweh to ni YHWH. Yan ang itsura niya. So, ano pa? Another secret. Secret number 5. Secret teachings of Jesus. Pumunta dito si Jesus sa world to set on fire. Jesus came to set the world on fire. Sabi niya, I came to bring fire on earth. How I wish na ito ay umaapoy na. Sabi niya sa Luke 12:49. Hindi ito, di ba, hindi pinapaliwanag? Hindi ito ipinapaliwanag. Sige nga, anong apoy, anong paliwanag? Narinig nyo na po ba paliwanag ito ng mga pastor? Anong klaseng apoy ito? Di ba?
Si Kristo pumunta rito para magdala ng apoy. Sabi niya how I wish na umaapoy na pagdating ko, sabi niya. Already kindled. Kasi yung iba sa atin, hindi pa umaapoy. Kaya nga sa Matthew 3:11, di ba? Sabi, I will baptize you with the Holy Spirit and fire. Fire. Biruin mo, sunog, fire. Ano ba ibig sabihin yan? Sa ano kasi, sa Gnostic Gospel, sabi nito sa 82 ni Thomas, sabi niya, whoever is near me is near the fire. Whoever far from me is far from the kingdom. Ah, kapag ka pala nasa iyo si Kristo, may fire ka dapat. Lumalagablab ang apoy mo. No? Pero pag wala sa iyo si Kristo, malayo ka sa kingdom. Yun ang ibig sabihin, malayo ka pa sa kingdom. Anong katunayan na yung Lucas 12:49 talagang sinabi kumbaga yan ang gusto mangyari ng Panginoon Kristo. Kahit sa Thomas 10, sabi niya, I have cast fire upon the world and behold I am guarding it until it blazes. So gusto ni Kristo lumawak ito, parang wildfire, mag-blaze, lumawak talaga to. Umapoy, buong mundo umapoy. Ano ibig sabihin ng umapoy? Ang ibig sabihin dito kasi actually yung fire awakening. Susunugin niya yung illusion, yung fire purification. Di ba? Pag sinasubject mo, kunyari, ang ginto, sinasubject mo sa apoy, napupurify. So, dinidestroy niya ang apoy, magdidestroy ng ignorance. So, ang sinasabi dito na fire is inner transformation. Hindi distraction, hindi yung physical fire na masusunog ka, hindi po ganun. Kaya nga, I will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, fire, yung inner transformation. Kasi nga, light tayo, kailangan maglagablab, lumagablab ang ating apoy, ang ilaw sa loob natin. Magising tayo. Pag nagising tayo, liliwanag tayo na parang parang apoy. 'Di ba? Malakas ang apoy eh. Ang isang apoy, napakalakas na parang ilaw yun. Ganun ang itsura niya. Next, bakit nasabi natin yon? Kasi, isa sa mga secret saying ni Jesus, tayo ay light of the world. Patunay na talagang ilaw tayo. Bakit? Because God is light. Kung nasa atin ang Diyos, ilaw tayo kasi God is light. Unang 1:5. Sa Efesos 5:8, you are light in the Lord. Sa Gospel of Thomas, sabi, we came from light. Sa Philip, those who receive the light become light. We are the rays of the Father's light, Gospel of Truth. So Jesus says, our identity is light. Ano ang identity natin? Ano ba talagang pagkatao natin? Ilaw tayo. Actually, yung mga Gnostics kasi, meron silang, yung ibang gospel. Pag sinabi kong Gnostics, mga band gospel ito or secret gospel, meron talaga doon nakasulat na statedly sinabi, galing tayo sa light realm. Which is, totoo naman kasi sinabi na nga sa Biblia na God is light eh. Natural, pag ang Diyos ay ilaw, galing tayo sa ilaw. Ilaw din tayo. So, this affirms our divine origin. Kaya kung ang ilaw, ang kingdom ng Diyos ilaw, nasa atin yung ilaw, ilaw din tayo. Ay bakit ngayon may physical tayo na katawan? Sa susunod natin pag-usapan yan. Importante ngayon is ilaw. Alam na natin na tayo ay ilaw. Kaya kailangan nating mag-repent, mag-iba tayo ng pag-isip, magkaroon tayo ng consciousness kagaya sa Panginoon. Kung gaano ka-conscious ang pag-isip ni Kristo, ganun dapat tayo. Magkaroon tayo ng Christ consciousness para ma-activate natin itong ilaw na nasa loob natin. Dahil ang kaharian ng Diyos nasa loob natin. Yan. Hindi ito itinuturo ng mga pare o mga religious leader kasi mababawasan yung dependency natin sa kanila. Mababawasan ang dependency. Kasi alam nyo, pagka na-activate natin yung ilaw natin, alam na natin kung anong gagawin natin. Lahat ng worries natin mawawala. Alam mo na eh. Alam natin kung saan dapat tayo pupunta, anong next step na gagawin natin, ano yung next move. Hindi tayo controlled, hindi tayo alipin ng mga religious denomination. Okay?
So ano pa? Ito ay isang sikreto na nasa loob ng Biblia din na medyo controversial. Alam niyo ba, 'di ba sabi ko nung nakaraan, doon sa Garden of Eden, ang serpent doon si Kristo, ang Panginoong Hesus. Maraming nagagalit sa akin noon eh. Pero alam niyo ba, kahit ang Panginoong Hesukristo mismo, inihantilin tulad niya, sinimbolical niya yung serpent sa kanya. Sa John 3:14 sabi, as Moses lifted up the serpent, so must the Son of Man be lifted up. Kasi 'di ba yung Diyos ng Old Testament nagalit sa mga Israelita, 'di ba? Pinakagat sila sa mga scorpion ba 'yon? Maalala nyo? Kasi humingi ng ilang araw na kasi sila sa desert. Basahin nyo na lang Sa desert, humingi sila ng tubig tsaka ng pagkain dahil parang nagsasawa sila sa mana. Nagalit yung YHWH. Ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at maiinom pinagtutuklaw sila ng ibang mga ahas at alam ko may alakdan din doon ng mga matataas na na ahas. Ngayon, may serpent na nilagay si Moses na lahat ng titingin doon mahihil. Yan. So, kahit ang Panginoong Kristo, alam nyo, wag natin kasi isipin, pag sinabing serpent, devil na eh. Kasi, sino ba kasi ang nag-ano niya na demonyo na si Satanas ang serpent? 'Di ba? Sa ano lang yun, Apocalypse later part na lang yung sinulat, yung matandang dragon. 'Di ba? Matandang dragon, yung ahas daw. Pag-uusapan natin yung revelation niya kung nangyari na ba yan o mangyari pa o tapos na yan. Kasi para ma-clear na yan, maraming nagtatanong dyan sa revelation, maraming nabubuang dyan sa mga susunod. Pero anyway, ang point dito is, hindi pag sinabing serpent is automatic i-relate mo kay Satanas. Dito nga, biruin mo, serpent ang tiningnan. Ibig sabihin, pag sinabi mong si Satanas yan, bakit niya hinil? So, mas mabait pa ba si Satanas kaysa kay YHWH? Diba? Pangalawa, sa Matthew 10:16, anong utos sa mga Kristiyano? Be wise as serpents. Kung si Satanas the serpent represent Satan, di ba be wise like Satan tayo? Ganun ba yun? Hindi. Ang serpent kasi symbolic of wisdom yan. Yung serpent, symbolic of healing. Gaya din sa Numbers 21:9 na lahat ng tumingin dun sa bronze na serpent na buhay. Kaya natin sinasabi na si Kristo yung serpent sa Garden of Eden. Kasi siya ang nag-awaken kay Adam and Eve. In-awaken niya. No? Nagkaroon na ng knowledge of good and evil si Adam tsaka si Eve. Nabuksan ang isip nila. Nagkaroon sila ng wisdom, knowledge. So ang serpent actually pag binasa niyo maigi lahat ng yung Matthew 10:16 nakarelate yan sa Genesis 3:1. Wise ang serpent meaning may wisdom. In the Bible, the serpent possesses wisdom. Thus, the followers of Christ is instructed to be wise as serpents. Be wise. So, nag-i-enlighten. Mabubuksan ang isip mo. Yun, ng Panginoong Hesukristo. Kasi, tingnan nyo, yung Diyos kasi, yung totoong creator na syempre mas gusto nung mabuksan ang isip mo. Ba't pa tayo nagre-religion or gusto natin maging sa Diyos na sarado isip natin? I mean, lang 'di ba? Huwag nating masyadong gawing theology na by logic pa lang Kaya nga sabi, magising kayo. Magising tayo lahat. Pag-isipan natin, pag nilay-nilayan itong mga nababasa natin sa Biblia. Always take it with a grain of salt. Actually, kahit yung sinasabi ko, take it with a grain of salt. Ibig sabihin nun, then ikaw na, kumbaga ako, nagbubukas lang din ng isip. Kasi, follower of Christ ginagawa ng Panginoon Kristo. Ang gusto niya, mag-repent, magbukas ng isip, mag-iba ng pag-iisip. Kaya ako nagaganito, hindi naman para mag-religious leader ako o hindi. Bukas lang tayo ng isip ng kapwa. Then, bahala na sila. Kasi ako naniniwala, mabuksan ng isip,
Yung bawat isa sa atin, no? Makilala mo ang sarili mo. Makilala mo na may ang kaharian na sa'yo, may Diyos sa'yo, may spark sa'yo. Pag nalaman mo yan, nakilala mo na kung sino ka, maalala mo kung sino ka talaga. Mag-spark yan, aapoy yan. Kaya sabi ni Kristo dito sa taas, oh, how I wish it were already kindled. I came to bring fire on the earth. Mababaptize ka ng Holy Spirit and fire. I have cast fire upon the world, and behold, I am guarding it until it blazes. So yung light tayo, di ba? Ano yan? Lalagablab yan na parang apoy. Yan. Hindi pwede kasing walang light tayo kahit maliit na spark. Kasi galing tayo sa light. Ang creator natin light, ang source natin light. Kaya sabi nga ni Kristo, how I wish pagdating ko dumating ako dito para magdala ng apoy, how I wish na nagaano na, kinikindled na. Pero ang gusto niya talaga mag-blaze. Ayan. Okay? So, another thing is, Jesus is the morning star or light bringer. I, Jesus, am the bright morning star sa Revelation. Until the morning star rises in your hearts. Ikaw lang Pedro 1:19 patungkol sa Panginoong Kristo yan. John 8:12, I am the light of the world. I have come as light into the world. So anong sabi sa mga band gospel? Sabi sa Thomas, there is a light within a person of light. Oh, di ba person of light tayo, nandito sa atin si Kristo, di may light pa. Kung nasa atin si Kristo, ang Diyos nasa atin, light. Hindi ko nga alam bakit ito binaband eh. Panahon na ito para i-unband nila ito or i-ano na to. Alam niyo kung itong ginagawa ko, kung panahon nito ng Church Fathers, pinugutan na ako ng ulo. Kaya sinunog ako ng buhay. Heretical to eh. Heretic ang tawag nila sa ganito na pinag-uusapan natin. Sabi sa Philip, those who receive the light become perfect lights. He was revealed as the light of the Father. Wala akong makitang ano dito kasi yung light tinuturo din naman sa Old New Testament eh. So anyway, yung ano dito, bright morning star, hindi yan si Lucifer. Si Kristo yan kasi 'di ba merong ano, tala sa umaga na nahulog si Lucifer. Hindi naman yung si Lucifer. Actually, walang word na Lucifer sa Bible. Ano lang yung gawa-gawa lang yun ng translate sa sa Latin pero wala. Light bearer ang bringer, light bearer ang tawag diyan. At no yung sa Isaiah ba yon yung nahulog ka Lucifer, hindi naman yun ano eh. Ano yun tungkol yun sa hari, pasaway na hari doon sa Old Testament. Nakalimutan ko pangalan ng hari na parang bumagsak siya totally yung government niya bumagsak parang from a most powerful na ruler or na king naging ano siya natalo parang bumagsak yung government niya parang ganoon siya so again yung mga banned books ina-affirm niya na si Kristo ay light bringer illuminator and awakener wala akong nakikitang conflict talaga so wala akong nakikitang conflict ngayon alamin natin bakit pa ba may mga secret teachings ang Panginoong Kristo? Bakit sa public, parable, sa private, sa mga apostol, sinasabi niya, nire-reveal niya yung mga secret teachings niya. Kagaya no, nire-reveal niya kila Thomas, kila Pedro, kila, marami yan Philip, na isinulat naman. Kaso, ibinan, di ba? Ibinan. Pero naisulat nila. So, pero bakit? Bakit? Kasi sabi sa Mateo, sa inyo, to you it is given to know the secrets. Seeing they do not see, hearing they do not hear. So, talagang may secret, no? Sa Mark 4:22, nothing hidden except to be revealed. So, bakit may secret, no? Pero i-reveal naman pala. Kasi wala namang nakatago na hindi marireveal, sabi. Sa Matthew 7:7, sabi pa nga, seek and you will find. So, pag hinahanap mo pa rin, makikita mo. Sabi, so yung secret marireveal pa rin. In fact, kahit sa Gnostic Gospel, sabi rin, what is hidden will be revealed. Sabi ni sa Thomas 5. Sa Philip 57, truth is revealed to those who can receive it.
So, nare-reveal ang secret. I will give you what no eye has seen or ear heard. So, revelation ito. Pero, i-reveal rin na rin lang pala, din lang naman pala. Bakit kailangan pa ituro in secret? Bakit meron pang sa public, meron pang sa loob? Parang sa amin dati, di ba, nagmamanggagawa ako. Alam nyo ba, may tinuturo sa amin na hindi tinuturo sa kapatiran. Meron talagang ganun. At meron namang itinuturo, inner secret. Naalala ko dati si Brad Eli. May tinuturo naman siya sa mga KNP na KNP lang akalam, hindi naman alam ng ibang manggagawa. Sa totoo yun talaga na may mga secret pang loob, pang labas. Ngayon, dito sa case ng Panginoong Kristo, bakit may mga encoded teaching siya? I-reveal din lang naman pala. Unang dahilan, yung mga tao hindi ready. Diba? Pangalawa, yung message very dangerous. Tapos, yung mga tulog, hindi pa gising, hindi nila maiintindihan. Kagaya ng ibang nakikinig ngayon, ba ang pakiramdam nila? May halong nerbiyos, may halong galit, may halong confused, nalilito na kayo dito sa pinag-aaralan natin. Ano na ba talaga ang totoo? Kaya hindi basta-basta ni Kristo sinasabi. May mga bagay na mahirap, sabi nga ni Pedro may mga bagay na mahirap unawain. Hindi lang naman kay kay Pablo yun eh. Doon may mga bagay na mahirap unawain. Then, bakit in-encode niya yung turo nung dati, nung panahon niya? Kasi, papatayin siya ng authority. Where in fact, kinusify nga siya, pinatay siya. Diba? And then, authority would also kill the members, would kill us. Imagine mo kung itinuro yun at kumalat yun. Pagpapapatayin yun eh. Panahon ni Kristo. Hindi masusulat ito, patay na lahat. Hindi masusulat itong mga banned gospel, itong secret sayings. Pero di ba nakita nyo, pinasunog, pinaban, pero tingnan mo, lusot na lusot pa rin sa Biblia. Kakaano nila, lumulusot pa rin, kaka-cover up nila. Kaya sabi nga, only those with eyes to see and ears to hear would understand. So, ang point lang dito, dapat maging aware tayo. Maging conscious tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Magkaroon tayo ng tinatawag na Christ consciousness. Di ba, minsan may mga nagpo-post na nababasa nyo, may ibang nagpo-post, Christ consciousness, enlightenment, mga ganon, minsan may mga picture pa nila Buddha, may picture ni Krishna, ni sino ba yung ibang religion meron, di ba? Pero Christ consciousness ang tawag pa rin nila. Enlightenment kasi. Yun nga, kasi sabi ni Kristo, repent, change your mind, mag-iba ka ng pag-iisip. So ano ba itong Christ consciousness? Bakit? Ano ba ang malalim nito? Na ibig sabihin sa Christ consciousness. Kung halimbawa, ikaw, tinuturing mo na Kristiyano ka, tayo. Ano ba ito? Halimbawa, kung Kristiyanong tawag mo sa sarili mo, tawag natin sa sarili natin. Ako kasi, ang tawag ko sa akin, follower of Christ, hindi ako Kristiyano. Kasi alam niyo, ang Kristiyano, later part na lang yan, ang tumawag ng Kristiyano sa mga tagasunod ni Kristo, sa mga apostol, sa mga disipulo. Hindi naman Kristiyano, mga ibang mga Romano. Later part na yon. Nakalimutan ko kung saan, kailan yung tinawag na Kristiyano. Matagal na panahon bago tinawag na Kristiyano. Ang mga early Christians, ang mga early follower ni Kristo, ang tawag sa kanila, follower of the way. Kasi si Kristo ang daan eh. Siya yung daan, di ba? So, yun yung nabasa ko na sa history, yung mga una-una talagang tawag sa kanila. So, paano tayo magkakaroon ng, ano ba ang Christ consciousness? Ang Christ consciousness, very simple, sa Bible natin basahin, sabi, Lo, I am with you always. I am with you always. Matthew 28:20. Not externally, kundi within you. So, dapat conscious ka, alam mo, gising ka na kasama mo si Kristo. Gising dapat tayo. I am with you, within us. Within you. Kaya nga,
God is within you. The kingdom is within you. In fact, kahit yung si Pablo, sabi niya, Christ is in you. Romans 8:10. Jesus Christ is in you. Ikalawang Korinto 13:5. May pagkakataon na si Pablo nagsabi, Christ lived in me at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa Gnostics naman, sabi, Jesus said, I myself shall become that person. A Christian becomes a Christ. Kaya nga, ang real teaching ni Kristo, ang tinuturo niya, hindi para gumawa ng mga Kristiyano o religious organization na Christian organization. Hindi. Kundi i-awaken yung Christ within you. Bakit i-awaken yung Christ within you? Because Christ is in you. Awaken the light within you. Bakit? Sino ba ang light? Light bearer? Si Kristo. Yung spark within you. Kaya si Kristo pumunta rito, may dalang apoy na how I wish, sabi niya, nagkikindle na yung apoy sa atin yun. Kaya nga babautismuhan tayo sa Espiritu at apoy. Apoy. Spark. Yung spark na yan. So, importante ma-awaken yung light within us. Paano yan ma-awaken? Paano ma-awaken yan? Dapat magkaroon tayo ng Christ consciousness. Ayan. So, ang mga first step na dapat natin maintindihan, ilaw tayo. Pag hindi natin yun matanggap, may hirapan tayo kasi ang Diyos ay ilaw. Both literally, spiritually, patuto. At sige, wag na sa spiritually kasi madaling anuhin yan eh. Literal na lang, patutunayan natin sa mga susunod na pagkakataon na tayo ay ilaw from a physical, material, and scientific perspective. Patutunayan natin yun na, di ba we are composed of atoms, we are composed of matter, composed of atoms and molecules. Di ba? Patutunayan natin yan na we are composed of light. We are light. Pure light. Kasi God is light. Pero sa ibang pagkakataon yan. Mga ka-research, hindi ko po ito nire-research para na hindi ko kabisado na parang half-half ako. Hindi. Ako, sasabihin ko sa inyo, pinaniniwalaan ko ito kasi may mga pruweba ako. At pag-uusapan pa natin sa mga susunod na araw. Kayo, research mode lang muna kayo. Wag muna agad kayo maniwala. Do your own thing, do your own research. Pero masasabi ko lang po, i-awaken natin yung Christ consciousness. Awaken the Christ within you. Maniwala kayo na ang kaharian ng Diyos nasa atin, nasa inyo, nasa loob nyo. Maniwala kayo na si Kristo nasa iyo. Ang ilaw ay nasa iyo. Meron pa nga, di ba, verse sa sabi, maliban na lang kung tinakwil ka. Actually, hindi ako din niniwala. Possible, ikaw ang magtakwil doon sa kay Kristo. Pero never magtatakwil sa'yo si Kristo. Pwede ikaw magtakwil on behalf of YHWH. Di ba? Di ba? Kasi si YHWH ilaw din, nagpapanggap din ng nakaliwanagan ng sanlibutan yun, di ba? Anyway, so ito ang message dito, awaken the light within us. Awaken Christ within us. Christ consciousness. Okay, na yun talaga yung pinunta ni Kristo. Tanungin natin, Panginoong Hesus, ano ba pinunta mo dito? Luke 12:49, I came to bring fire on earth. How I wish na nagkikindled na yung ilaw. Sa bawat tao yan. Bawat isa sa atin. Okay? Kaya nasa atin si Kristo. Now, hanggang dito na lang po. Ang next upload natin is advanced topics na i-compress ko in one. Pero maglalabas din ako ng nito, ng long version. Yung mga gusto mag-research talaga from very detailed and scientific, maglalabas ako ng separate. Pero for next advanced topics, meron na to, inaayos ko lang yung sequence. Ito mga masasagot natin ng tanong. Bakit kailangan ma-awaken ang light within us or yung spark within us or yung tinatawag na Christ consciousness? Bakit? Bakit pumunta si Kristo dito to bring fire? Na sana, sabi niya, nag-i-spark na sana, kindled na sana. Bakit kailangan? At bakit kailangan tayo ma-unite sa Diyos o sa source, sa light o ilaw? Bakit? Kasi 'di ba, sabi ni Kristo, ang gusto niya, ang gusto ng Ama,
kung paano sila isa, maging isa rin tayo kagaya nila. So yun, unification yun, union yun with the source, with the creator. 'Di ba? Third, na masasagot natin, ito, bakit at papaano tayo nakikita ng Diyos pero hindi natin siya nakikita? Visible ang sinasabi ko, physically, visible light. Kasi ang light, yung Diyos ilaw, light eh. Pero bakit di natin siya makita ng mata? Okay? Bakit? Or papaano naman nakikita ng Diyos ang lahat ng tao sa isang tingin lang? Tayo hindi natin makita lahat eh. 'Di ba? Pero siya kita niya lahat end to end. Paano niya nagagawa 'yon? Alamin natin yan na not from a spiritual but from a material and scientific kasi may paliwanag eh. May material world, gawa ng Diyos ang material world eh. Hindi pwedeng walang paliwanag sa material yan or sa physical or using matter or using atom or using any material Then, yung mga anghel, naalala nyo, may option sila magpakita, minsan hindi sila magpapakita sa tao, may option sila na marinig natin ang audible voice nila, di ba? Kahit naman ang Diyos kahit yung Elohim wag na lang yung source, yung Elohim, yung powerful beings nung una, si YHWH nakakausap ng mukhaan ni Moses eh. Naririnig niya, nagsasalita. Paano nila ito nagagawa? At pwede din ba natin itong magawa? Naalala nyo rin yung ama, nung binautismo ng Panginoong Kristo, sabi siya ang sinisinta kong, ito yung anak ko, ito ang sinisinta kong anak. Ano na nga natin yan? Yung sinasabi niya, this is my son whom I am well pleased. Nung binautismohan siya na may bumaba na spirito na parang kalapati, di ba? Narinig ang boses ng ama doon eh. Doon din sa time ng transfiguration, nandun na nagpakita si Moses at si Elijah, sabi ni Pedro, na biglang nawala at sabi ng ama, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Paano nagagawa yun na naririnig natin sila pero hindi natin siya nakikita? So, tanong din natin, pwede rin ba tayong makakita ng kagaya ng vision ng Diyos o ng mga anghel o powerful beings? Ano ang physical o scientific na pruweba? Paano ito may papaliwanag from a science and human perspective? Since lahat naman ng paliwanag na spiritual ay natutunan at nadinig na natin sa iba't ibang religious organization na nasalihan na natin. So, ang susunod nito, i-try natin ito i-map out paano ito na nagagawa. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po at thank you so much for those who are still with me. Nagtiyaga, ilang oras na tayo yata, may isang oras na. And happy research na lang sa inyong lahat. In the next few days, mag-upload na ako ng itong advanced topic. Hanggang dito po, thank you so much and have a good day.